Basahin natin. See your schedule pre-admission 9 a.m. to 4 Tuesday to Saturday. Close every Sunday and Monday. So, okay naman siya. Pero bakit wala pumapasok? So, dito siya niliti si Kat Andres Bonifacio. So, teka. Kailangan ko muna magtanong, paano ako makakapasok dito? Pero nakalagay dun, open naman sila, no? So, ano yan? Nag-lunch break lang? Feeling ko nag-lunch break lang siya kadayos, eh. So, marahil lang yan, nag-lunch break. Ano na rin kasi, 12:23. So, hanap na lang tayo ng paparadahan. Balik na lang tayo. Boss, pwede po magtanong? Yung museo ng paglilitis. Doon. Ano yun? Ba't sarado? Sarado yun? Ano, may lunch break? Pero di ba libre yun, boss? Pwede makapasok? Baka kasi lunch break lang, no? Sige. Hintayin ko na lang. Di ba yung simbahan doon, boss? Puntaan ko na lang muna. Salamat, boss. So, habang sarado pa ang museo ng paglilitis ni Gat Andres Bonifacio, ay punta mo natin itong Our Lady of So, punta mo na itong Our Lady of Assumption Church nila. So, dito kayo pwede pumarada. Oy, dito pwede. Yan, parada tayo dito. At tayo magnilay-nilay din kahit pa paano. At pasyalan din natin itong simbahan nila dito. Ito yung isa sa pinakalumang simbahan dito sa Maragondon, Cavite. Saan kayo pwede pumarada? Dito na lang kaya tayo. Dito na lang tayo paparada. Naku, baka sarado din simbahan nila. Hindi natin mapapasok sa simbahan, sarado. So yun nga kadayos, mamaya na natin pupuntahan yung museo ng paglilitis ni Gat Andres Bonifacio. So sa mga sandaling ito, ayan dito ako sa Our Lady of Assumption Parish Church. Ito yung isa sa pinakalumang simbahan dito sa Maragondon, Cavite. Pero dahil pasado alas 12 na, ay sarado yung simbahan. Sayang, hindi tayo makakapasok sa loob. Kaya ano magagawin ko? So gagawin ko siguro, picture na lang muna. Then ikot-ikot dito. Sayang, no? So, sana makita yung loob ng na simbahan kung gaano siya ka-antigo. Pero anyway, wala naman tayo magagawa dun eh. Kasi nga ay kumakain din yung mga nagtrabaho. So, ako naman ay wala naman masyadong ganap o hinahabol ng oras. Kaya maglibot-libot muna ako dito. So, dito muna ako paparada at titignan ko tong lugar ng simbahan. So, dito na ako tayo sa Our Lady of Assumption Parish Church. So, dito ako sa bandang labas ng simbahan. Ganda yung simbahan ito, luma-luma pa ito. At kapasayan natin ito. Ang simbahan ng Maragondon, pinatayo ng mga Paring Jesuita sa patronato ng Nuestra Señora de la Asunción, 1618. Naging simbahang parokyal, 1627. Pinatayo at ipinalaki ang bagong simbahan 1630 hanggang 1633. Ipinagiba upang iwasang maging puta ng mga Holandes. 1646 hanggang 1649. Muling ipinatayo ng gawa sa kahoy 1650. Inayos ang kumbento 1666 hanggang 1672. Ginawa sa pato 1714. Inilipat sa pangasiwa ng mga paring sekular 1768 at ng mga Recoletos 1860. Ginamit na tanggulan ng mga revolusyonaryo ng gawing punong himpilan ang Maragondon ng mga puwersa ni General Emilio Aguinaldo, Mayo 1897. Muling pinangasawa ng mga parang eskular noong ika-20 taon. Natatanging halimbawa ng disenyo at arkitekturang kolonyal. Ipinahayag na pampansang yamang pangkalinangan ng Pambansang Museo 31 Hulyo 2001.
So sadyang napaka makasisayan talaga ang simbahan na to dito sa Maragondon. So isa to sa mga haligi ng history o nakasisayan ng bayan ng Maragondon noong panahon ng mga Kastila. So tapos na po tayo dito sa Our Lady of Assumption, isa sa mga pinakalumang simbahan dito sa Maragondon, Cavite. So tutungo na tayo sa Museo ng Paglilitis ni God Andres Bonifacio. So sana ay bukas na kasi halos alauna na ng hapon. So ang dilim ng kalangitan, kadayos. Mukhang uulan. Hindi tayo makakapunta ng Kabyang. Kainis. Ang dilim. Huwag sana abutin ng ulan. Sa pangalawang pagkakataon, titingnan natin kung bukas ang Museo ng Paglilitis ni God Andres Bonifacio. So, wala pa rin tao. Paano kita makapasok? Open po tayo, boss. Sige po. Thank you, boss. So, yun kadayo sa atin na Museo ng Paglilitis. So, ang bait ni Kuya Guard. So, dito lang daw tayo pwede pong marata sa baba. Yan. So, okay na. Papasok na ako. Yay! Pero makulimlim pa rin, no? Inis. Sana hindi uulan para makapunta pa ako sa Kabyang. So after nito, 'di ba, nakapunta na tayo sa Our Lady of Assumption Church. So ito na yung pangalawang pupuntahan natin, yung Museo ng Paglilitis. So after ng Museo ng Paglilitis, Kaingin Hanging Bridge sana kung hindi tayo aabutan ng ulan. Then kung medyo maganda pa yung panahon, doon tayo pupunta sa Kabyang na. Okay, let's go! So sabi, sarado pa ang loob ng museo. Maya-maya konti, bubuksan pa ito sa publiko. So, inaloob naman tayo dito, pasukin yung kanilang labas. So dito makikita nyo, may mga bandila ng mga katipunan na ginamit ng mga Pilipino noong panahon mga Kastila. So dito tayo sa harapang banda. So basahin natin yung nakalagay na dito sa pader. So ito, bahay na pinaglitisan kay Andres Bonifacio. Ang bahay na ito ay ipinatayo noong 1889 ni Rodrigo Reyes. Dito nilitis si Andres Bonifacio, ang tagapagligtas ng Katipunan, at ang kanyang kapatid na si Procordio noong Mayo 1897 ng hukumang militar na pinamumunuan ni General Mariano Noriel. Siya ay binaril noong Mayo 10, 1897 sa bundok Buntis. Pinahayag na pambansang suri ang pangkasisayan bilang isang pambansang palatandaang makasisayan noong ika-4 ng Hunyo 1997 sa bisa ng kautusan Pangulo bilang 260 Agosto 1, 1973 na sinusugan ng mga kautusan ng Pangulo bilang 375 Enero 14, 1974 at bilang 1505 Hunyo 11, 1973. So dito, maganda dito, matututo kayo alat yung mga kabataan ngayon na unang alam sa history or nakakalimot na sa history. So napakakasisayan ng lugar nito kasi dito talagang nilitis ang ama ng himagsikan na si Andres Bonifacio. So bago tayo makapasok sa loob ay kailangan muna natin mag-lag dito kay guard, ni Kuya Guard para sa syempre for security purpose naman. Tara sir. So ako lang yata ang tao, nakakaya sir. So nandito na ako sa loob ng paglilitis ni Andres Bonifacio. Napakaganda. So dito nakatala mga iba't ibang pangyayari noong panahon ng mga Kastila. So andito pa rin sila si Rizal, si Andres Bonifacio, yung himagsikan, si Gregorio de Jesus, alam ko asawa ni Andres Bonifacio to. So napakaganda na lugar ito at napaka-very historical Quedados. Ayan yung PKK. Ang ganda ng painting. So ito yung flag. Isa sa mga flag na ginamit noong panahon ng mga Kastila. So ito naman ang ating ama ng himagsikan na si Andres Bonifacio. Ganda. Ang ganda ng pagkakapainting dito. Bawal yatang hawakan. So dito, yan. Nakatitali dito yung mga pangyayari ng panahon ng mga Kastila. So, pwede ba umakyat dito? Tara, akyat tayo.
Grabe yung lakad ko. Rinig na rinig yung ano ng kahoy. Pasok tayo sa isang kwarto. Si Gregorio de Jesus, asawa ni Andres Bonifacio. Yan. Dami nakatala. So dito, ang marahil yung pagpupulong nila. So dito sa lugar na ito yung ginawang paglilitis ni Andres Bonifacio. Ito yung table nila. Ayan o. Yung table. Tapos dito yung mga kasapi. Napaka ganda dito. Dito talaga kadayos. Marami kayong matutunan. Lalo't mga kabataan ngayon na alam mo yun. Pag may time kayo, punta kayo dito sa mga ganitong lugar. Kasi madami kayong matututunan. So, dito sa Margondon, particular dito sa museo ng paglilitis ni Andres Bonifacio ay very historical kadayos. Hindi ko alam kung na original pa ba itong mga pader or pinto. Pero pag nandito ka, sasabihin ko sa inyo, halos para kayong nagbalik tanaw noong 18th century. So, bababa na tayo. Grabe, itong hagdan na ito. Itong hagdan na ito, no? Nai-imagine ko, no? Dito nagsisaakyatan, dito nagsisibabaan yung mga kasapi ng Katipunan, which is pinamumunuan dito, particular sa Cavite, ni General Emilio Aguinaldo. Hindi naman talaga taga Cavite si Andres Bonifacio, which is taga Tondo siya. So, ayun. Ganda, no? Napaka-historical. Bababa na tayo. So, yun. Palabas na tayo. Bye-bye po. Thank you po. Thank you. Chip, okay na. Thank you. So, ito nga, kadayos, paalis na rin tayo. Medyo makulimlim na sa labas, no? So, next stop natin is Kaingin Hanging Bridge. So, sana hindi tayo abutan ng ulan. So, salamat pala kay Chip. Isa rin palang vlogger. Mamaya, Chip, i-follow kita pag nakauwi na ako. Chip, thank you. Dito tayo. So, magtatanong-tanong na lang din tayo kung saan yung Kaingin Hanging Bridge. Tapos, pwede magtanong, saan yung Kaingin Hanging Bridge? May bangko po dito. Ay, kakanan po. Sige po. Salamat. So, ito ang buhay natin nung walang Google Map. Ang hirap, no? Uy, ang pangit ng panahon. Huwag naman sana umulan, Lord. Bigyan mo na sa akin yung araw na to. Uy, ang ganda ng bahay, oh. Ancestral, oh. Uy, si Lola, oh. Ganda ng bahay. Luma na, na-preserve. Hey, doggy. Hey, doggy. Bye. Okay, so, ito na nga yung papunta ng Kaingin Hanging Bridge. Uy, ang kitid ng kalsada. Siguro one way lang to. So, ito na yung papuntang Hanging Bridge. Lamang, ayan yung pababa. Sa kaliwa ko yung Barangay Hall. Ayan na siya kadayos. Ganda, oh. Ganda, oh. So, andito yung daan papuntang Hanging Bridge. Ganda. Ganda. Napaka-peaceful. So, pabalik na tayo dito kay Katwa. Ay, sarap, no? Sarap na feeling. Nakawala yung stress ko. Ganito ba yung kaganda yung pupuntahan natin araw-araw, eh? Puno, ilog, dagat, tulay. Grabing ganda. So,
So ito na, palabas na tayo ng Kaingin Hanging Bridge. Heading na tayo sa Ternate, Cavite. So dito, kabisado ko na yung daan kasi nakailang balik din naman ako sa Cabiang Tunnel. Kahit wala ng help ni Google Map. Yan, kanan na tayo. Ito na. Nasa Ternate, Cavite na tayo. Doon ba na Ternate? Ito alam ko, Ternate pa rin to eh. Ganda dito. Oh. Ito pala yung dumuduktong na na ilog sa Kaingin Bridge. Banda doon, oh. Ito pala yun. Ganda. Nga pala kadayos, ito yung ikatlong pagpunta ko dito sa Cabiang Tunnel. Kaya medyo familiar ko na yung daan dito. Kung mapapansin nyo, nasa harapan ko yung mga bundok na. Ayan na. Ganda dito. Tignan nyo kadayos, oh. Banda lang ko. Ayun na yung mga kabundukan. Oh, ganda, no? Ayan na. Paakit na tayo ng kabundukan na ito. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bundok na ito eh. Pico de Loro? Ewan. Ganda. Ganda dito oh. Dito lang yan sa Cavite. Dun sa batang kaliwa ko, matatanong mo yung yung bundok. Nasa taas na kasi ito eh. Yan oh, nasa taas na to. Ayan, yan oh, yan. O, di ba? So, ayun, bandang kanan ko naman, nakita nyo? O, di ba? Sarap! Woo! Bakit na tayo? Makakit na tayo. At umakit pa tayo. Uy, paangat oh. Ganda din oh. Uy, paangat na. Woo! Sarap magmotor. Kaya ganda po Pinas. Woo! Ganda! Shit! Holy shit! Woo! So, nasa bandang kanan ko ang Puerto Azul. Yan, maganda dyan. Pero hindi pa ako nakakapasok dyan. Nakikita ko lang yan sa mga post sa Facebook, YouTube. Talaga namang napakadami magagandang tanawin dito sa Cavite, no? Sobra, hindi ko lang halos maubos o mapuntan lahat ng mga magagandang tanawin dito sa Cavite kasi kulang ako sa oras na. So, at least may napuntahan ako na isa sa mga pinakamalaking bayan dito sa Cavite, which is si Maragondon. Ganda! Solo kong dado. Kala mo akit tundaan na to eh. So ito po ang aking unang flight o biyahe sa taong 2025. Kita nyo may mga unggoy oh. Kita nyo mga unggoy. Solid na mga unggoy oh. Sayang wala tayong pagkain. Hindi natin mapakainin. So dito na tayo kadayos, nakaluwa na tayo papuntang Cabiang Tunnel. Pag ditiretso ito, ano yan, Marine Base. So malapit na tayo sa Cabiang Tunnel. Dito medyo matirik tapos pakurbada. So pagdating dito magmi-minor. Kasi tingnan nyo, imagine mo, bangin nyo na sa bandang kanan mo. Ganda oh. Woo! Kaya ganda mo Pinas! So talaga pinagmamalaki ko ang ganda ng Pilipinas kadayo. Sobrang ganda! Pag ganito yung lugar yung napupuntahan mo, nawawala yung stress mo, yung mga pagod mo, yung galit mo, yung mga ganyan, no? Talagang napakaganda talaga pag ganito. So ito na ang famous Cabiang Tunnel. Ayan na siya. So medyo marami rin ng tao Kahit hindi siya weekend, medyo marami din ng tao. Oh, di ba? The famous Cabiang Tunnel.
So way back parang 2019 yata ako huling nakapunta dito. Pero I'm not sure kung 2019 or 2018. Wala pa rin pinag-iba tong Cavian Tunnel. Ganun pa rin. Ganun siya kaganda. Ganun siya ka-famous. So marami pa rin talaga na nagpupuntahan dito, mga motorista, no? Ganda. So nagtayo na rin sila ng mga ng mga kainan dito. Dati wala yan or konti lang. Pero good thing is malaking may tutulong yan sa tourism ng lugar na to dito sa Cavite para sa mga lokal na nakatira dito. Sana lang ay wag abusuhin o palagaan talaga ng mga dumadayo at mga lokal ang kalinisan, kaayusan at kagandahan ng Cavian Tunnel, no? So tara, atake natin yung Cavian Tunnel. Daanan natin yung Cavian Tunnel. Let's go! Uy, ang ganda! Solid! Oy! Woo! Ay, grabe, ang ganda. Ito na yung dulo ng Cavian Tunnel. So dito, diretso muna tayo. May spot dito alam ko eh. Yung matatanaw mo yung dagat. Ayun no? Ayun na yung dagat oh. Hey! Medyo mabilis ako. So, dahan lang. Ayan, ang famous na dagat. Ganda guys. Parada tayo dito. Tingnan natin. So ito na siya. Tara, tambay muna tayo dito. Ganda. Tingnan natin. Ganda dito. Dito tayo sa kaliwa. Kita nyo? Ganda no? Punta tayo dito. Ganda. So ito nga kadayos, nandito na ako sa Cavian Tunnel. So napakaganda dito, talaga walang pinagbago. Kung ano yun dati, siya pa rin ngayon. So dito sa Cavite ay marami talagang magagandang tourist spot talaga. So hindi lang punong-puno ng kasaysayan, kundi punong-puno rin ito ng mga magagandang tanawin. Kung aking lilibutin, kung aking dadayuhin, at isa-isahin ang mga magagandang tanawin dito sa Cavite ay kulang po ang oras ko at dayuhin ng mga magagandang tanawin dito sa Cavite. So maraming salamat kay tayo sa pagsama at sa panonood sa episode 8 ko. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe sa YouTube, pa-like at pa-follow din po ang aking Facebook page at TikTok. Maraming salamat po kadayos. See you on next episode. Once again, this is Moto Dayo. Teka, naalala ko, hindi pa pala ako kumain. Ay, gago! Gutom na ako. Ay,